tinangpap. Awit na itinuro sa atin ng ating Panginoon. Tayo po magsiluhod, tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Dakilang walang maliw, lirip ang kalooban ng sinumang kanyang anak. Talastas niya ang laman ng kanilang isip, kaya't kung siya ay patuloy lamang kikilalanit dadamhin ng bawat isang kanyang anak, tuwirang sa buong daigdig laganap ang kanyang galak na ibinudulot sa lahat upang patuloy na makilala at matupad ang kanyang aral. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula kay Juan. Si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa'y sa gawing ulunan at ang isa namay sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Ale, bakit kayo umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan dinala." Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Bakit ka umiiyak?"
Sino ang hinahanap mo? Akala ni Maria siya ang tagapag-alaga ng halamanan, kaya't sinabi niya, Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukuhanin ko. Maria ani Jesus, humarap siya at kanyang sinabi, Rabboni. Ibig sabihin, Guro, huwag mo akong hawakan, sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama. Wika ni Jesus. Sa halip pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakit ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, Nakita ko ang Panginoon, at tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Huwag mo muna akong hawakan, sapagkat hindi pa ako nakaparoroon sa aking Ama. Alalaong baga, mga minamahal, ayaw marumihan ang nais ng Ama, ang bawat anak niyang nakatungo at tutungo sa Kanya ay tunay ang kalinisan at wagas ang paglinis sa pamamagitan ng Espiritu niya. Makakaunawa ang lahat ng mga anak niya, matutunton ang salita niya, kikilala sa Kanya, ay makikilala kung ano siya. Maliwanag din ang katotohanan. Ang tinurang ganito, sa ngayon di pa ninyo maunawaan kung anong winiwika ko sa inyo. Subalit pagbabalik ng aking Espiritu, siyang magpapaunawa ng lahat-lahat ng ito. Ibig sabihin, maunawaan ng tao ang lahat kung kikilalanin ang Ama na kinikilala ay anak, at ang anak ang nagpakilala sa pamamagitan ng Espiritu nila. Kaya't ang tumatanggap sa Espiritu Santo, natanggap ang Diyos Ama at Diyos Anak. At siya na nga ang patotoo, nang naghahanap ng liwanag ay makasusumpong naganap, at ang nagbibigay galak sa Ama Kanyang Anak na mata-tawa. Kailan ba nalugod sa iyo ang mundong ito? Natuwa ba sa iyo sa gawa mong mabuti? O inaayawan ka ng sanlibutan kapag ang gawa mo'y hindi katulad ng sanlibutan? Hinahanap mo ba ang matuwid? Anong matuwid ang alam mo? Ang matuwid mo bang kalooban? Ang sarili mo bang kagustuhan? O ang sayong kaisipan lamang ang pinangingibabaw? O ang matuwid na aral ng Ama na nais mong matutunan at lubos mong nais kamtan? Magalak kayo kung ganito, sapagkat walang matututo ng ganang Kanya at walang masisiyan kung ganang siya. Ngunit ang kalooban ng Ama kapag dinama at kinilalang lubos siya, ang hindi ninyo kaya, ang walang alam kayo, ibabahagi niya. Yaw na nga ang katotohanan, ang lumalapit sa akin ay nagliliwanag at naliliwanagan. Wikang maliwanag ng anak na ibinaba upang sa tao ay magulat. Ang kumikilala sa aking Ama ay kinikilala ako, at ang kinikilala ako ay nakikilala ang Ama ko. Kaya't kung papaano ang bawat pagkilala ng anak ng Ama sa pamamagitan ng anak, naramdaman at kinikilala ang banal niyang Espiritu. Kailan mo ba ay pinaglaban ang katotohanan? Sa pakikipaglaban mo ba ay nasiyahan ka? O nagalit ka? O nahirapan ka? Tandaan ninyo,
kung papaano sinasalarawan babalik ang anak sa kalwalhatian, tinapos ng ama ang lahat ng hirap at dusa. Sapagkat paparoon ang anak upang ibigay muli ang ligaya at upang mahayag ang kadakilaan ng amang paroroonan ng anak na doon ay nagmula rin. Yamang ang layon at nasa mga anak niyang binabaan ay makatahan sa kaharian. Mga minamahal ko, mayroon bang hindi makaunawa sa inyo? Subalit alam niyong ang higit na dapat umunawa sa inyo ang hindi niyo nakikita, sapagkat kapag siyang umunawa sa inyo ay higit ang galak na madarama. Pawang katotohanan, mapalad ang naghanap sa katotohanan. Tulad ni Mariang makasalanan, Maria Magdalena, na nabuksan ang unawa at nabugkas ang diwa, hinanap ang nagbigay unawa, ang nagbigay pag-uulat, ang nagpatotoo ng pag-ibig, at ang nagpahalaga sa kanyang makasalanan na tao sa lupa. Sapagkat ang pagpapahalaga ng Ama ay di nagtatangit, di namimili, hindi bibilangin kung ilan ang kasalanan mo at saan ka nagkasala, kundi nang magbalik loob ka sa Kanya at nadama mo ang pag-ibig niya. Pinadamang totoo sa anak na ibinaba at naramdaman itong si Maria. Kaya't nalumbay siya nang di makita ang bangkay ng kanyang guro. Ang guro na nagturo sa kanya ng tapat at totoo kung paano umibig, magmahal. Ang totoong nagbigay liwanag ng kanyang diwa at pangunawa. Ang totoong nadama at pinadama ang pag-ibig at nagsalarawan kung ano ang pagmamahal. Kung lahat lang ng tao totoong mararamdaman ang pag-ibig ng Ama, ang pag-ibig ng anak, hahanap-hanapin niyaon ng puso nila at tuwiran nilang dadamhin sa tuwina. Sapagkat iba ang damdaming mula sa Kanya, iba ang layuning matatanggap ng isipan nila, kaya't ang magkakaisa ay nagkakaisa nga sa layuning maganda, ngunit di matanggap ng di kaisa nila. Kaya't katakataka ba kung nagsisikap kayong magpakabuti, nagsusumakit kayong makatalima, subalit kay daming hadlang at kay daming tumututol, at napakaraming balakid para inyong matupad at sundin? Alalahanin ninyo ang bawat kaganapang iyon na mahirap para sa inyo, magaang may bibigay ng Ama kung sisikapin ninyong siya'y patuloy na damhin at patuloy makilala. Tandaan din ninyo, nauna lamang ang anak upang ipaghanda ang lahat ng mga anak na pipiliin at mapipili, hambing sa bistay, naliligligin. Ang ipay lilipad, ang binlid ay malalaglag, at ang matimyas ay mahahawi. Kaya't may kanya-kanyang kalalagyan ng tao, hambing sa mga mahihina pa ang pananampalataya, marupok pa ang pagtitiwala sa Ama, mga binlid na turingan pa sila, magagaan ang timbang nila, at ang tunay na nakakilalay kaiba nga. Subalit ang naging ipa, napapadpad kahit sa andako, sapagkat kay gaan-gaan at wala itong katimbang-timbang man lang. Kaya't di batid ang kanyang kalalagyan, kinaroroonan at paroroonan, nang dahil ang pinili ay sanlibutan. Mga mahal, mapalad ang isang makasalanan, nang makamtan at tanggapin ng Ama at kilalanin ang mga aral niya ay nagbalik loob sa Kanya,
at inaapuhap sa tuwina sa damdamin at kalooban nila kung ano ang pag-ibig niya, hanggang sa hindi nila namamalayan, kasama mo pala ang tagapagligtas mo. Minamasdan ka lamang. Nang hanapin mo siya'y nagpadama siya, kahit di nagpapakita at nagpapakilala. Subalit, tandaan ninyo, damang-dama niya kayo, kilalang kilala kayo kung sino't ano kayo, kaya't di na maaring magturan pa kung sino ang sa akin, wikang maliwanag, kundi batid kung sino ang sa Ama. Kaya nga, maliwanag na tinuran, sinong hinahanap mo? Ang aking pong guro. Ilan kaya sa mag-aaral sa panahon ng Espiritu ang patuloy maghahanap sa tunay na guro nila upang patuloy mabuksan ang pangunawa at dumaloy ang kaunawaan at ang karunungang mula sa Ama. Sa gayon, mapapabatid ang lahat ng marapat at dapat na kaukulan na tanggapin upang sa pamumuhay bawat araw, di malisya, di mawalay. Nek karamaneyahana, nek karamaneyahana, nek karamaneyahana. Mapapalad kayong nagpapakaaba sa kabila man ng di kayo aba, alang-alang sa Ama. Nagpapakamangmang sa sanlibutan, subalit pinatalino niya sa kanyang kaukulan alang-alang sa kanya. Alalaumbaga ang ibig kong ituran kung ano ang sa inyo'y isinuko ninyo alang-alang sa kanya. Kalulugdan kayo, masisya naman kayo, katutuan niya kayo, liligaya naman kayo, sapagkat siyaon nga siya ang tunay na pagpapakababa, natanggap ng puso ng bawat nagpakababa. Siya naman ang nagtataas sa kanila pawa, upang isang araw tanghalin silang dakila na tulad ng anak na dumakila sa Ama, kaya't dakila nilang tinanggap at nakamtan kung sino ang Amang pinakilala ng anak, at lahat ng nakakilala, dakila ring matatawag sa kanilang pagsusumakit at pagsusumikap. Subalit iba lamang ang kadakilaan ng Ama, walang kapantay, walang papantay, at di mapapantayan, sapagkat lahat ng kahiwagaan at himala ay taglay niya, subalit ang tao'y binabahaginan niya ng kakayahan upang sila'y gamitin at makatupad, alang-alang sa kanyang pagpapakabanal sa lahat. Bilang Espiritu, nahayag niya't iniulat, ibinaba niyang marapat, upang ang sinumang kanya'y matanggap, ang Amang di niya nakikita ngunit minarapat niyang hanapin at tanggapin, malalantad ang katotohanan, siya'y tuwirang buhay at di mamamatay. Nek karamaneyahana, nek karamaneyahana, nek karamaneyahana. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Gloria! Kumusta ka na? Sabi ko sa'yo, maaari ka magsalita ng diretso. Ayan, ganyan. Nakatulog ka ba ng mahimbing? O hindi pa lubos ang iyong pagtanggap? Kung lulubusin mo na, mahihimbing ka na ng tulog. At kapag ginising ka at minulat mo ang mata mo, payapa ka pa rin. At pagkatapos mong manalangin at magparangal magpuri sa Ama, muli kay aantukin. Kahit sa kalahatian ng gabi ikay gisingin, kahit sa madaling araw na ikay magising, Ama din ang iyong kapiling, maaari kang muli pahimbingin. Sapagkat siya ang daan ng kapayapaan at tunay na nagbibigay galak sa kalooban. Kung magkagayon at naramdaman niyo siya, mapapatotohanan niyang siya ang kaaliwan ng bawat anak niya. Nek karamaneyahana, nek karamaneyahana,
Net Karamanayana. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos, Gloria? Ayan. Matwid mo bang tinatanggap na siya'y totoo sa buhay mo? O mahihimbing ka na ng tulog kung gayon? Matwid mo bang kinikilala ang mga batas at aral niya? Hindi mo pa matwid na alam lahat, kaya't kumilala ka pa. Kaya't hindi maaring sabihin ng tao, marami na akong alam. Sapagkat araw-araw na ikay nagsisikap matuto't mag-aral, marami kang matututunan. Sapagkat hindi sa isang iglap ngayong araw na ito'y pababatid ang lahat upang alamin mo naman kung papaano siya mangusap. Mga mahal, katotohanan ng sakit tinuturan, sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Nakikita ba ng tao ang mga ugat niya sa kanyang mga mata? Nagahibla ng buhok. Kaya't kapag nagkamali, halimbawa'y inopera, may isang maliit na patid, at ito ay nagkaroon ng pagputok. Dumaloy ang dugo. Madidrain ba pagdakayan? Ibig sabihin, ang Ama lamang ang nagpapadaloy sa kaliit-liitang bahagi ng ugat ng tao kung papaano niya napapasok yan ng dugo. Buhay ba ang Ama? Ang Ama rin ang nakatatalastas at nakababatid ng kalikaw ng bituka ng tao sapagkat siyang nagpaikot-ikot at nagpalupot ng bituka. Buhay ba ang Ama? Kung magkagayon, kaloob-looban man ang katauhan mo sa liksik batid at talastas niya. Kaya't ang layon at nasa niya, ibigay mo kalooban mo, isuko mo ang sarili mo at lulunasan niya lahat ang kalituhat kaguluhan ng isip mo bilang anak niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya hindi maaring sabihin ng tao, ako malakas ako, masigla ako. Maaring hindi ninyo namamalayan, kinaawa ninyo si Gloria. Halimbawa'y naawa kayo sa kanya. At nasasabi niyong halimbawa ito, awawa naman siya, ba't kaya siya ganyan? Gaano kasigurado, totoo yung isip niyong kaawa-awa siya? Kung siya namay nakakadamat, nakakakilala sa Ama, at kayo'y hindi, sinong masigit na kaawa-awa? Siya baga o sila? Kayo. Mga mahal, isang halimbawang katanungan ko lamang ito, kaya't ang tao kapag nakita niyang gusgusin ang kapwa niya, ang wika niya ay kawawa naman siya, ngunit din niya hinuhubaran para palitan ng damit. Kapag nakita ang kapwa niya, namumulot ng basura at kinakain niya, kawawa naman siya. Subalit hindi niya dinadampot, tinataas, binabangon, di kaya tinitindig at sasabihin, eto pagkain ang hindi mo na yan pulutin. Kapag nakita niyang paingkang-ingkang at papilay-pilay ang paglakad, sasabihin niya, kawawa naman panay, kawawa, at may salita pang paisding na hindi siya makalakad. Subalit hindi niya tatawagin, o dili kayo lalapitan para sabihin, halika, akayin kita na ikay makakakbang ng matuwid. Yan nga ang tao, magaling mangusap, ngunit hindi magaling gumawa. Sapagkat kung kanino lamang gustong gumawa at tumupad ang tao, yun lamang ang gagawin nito. Subalit ang Ama at Anak at Espiritu Santo, kahit kanino tumutupad, gumaganap lamang, hindi lahat ng pinagtuparan, ng binahaginan at ng mga nakadama ay tuwiran niyang tumutupad din para sa kanila.
at Ama, kundi marami ang sa sarili lamang kasiyahan at kagalakan, kaya't marami ang naghihimagsikang kalooban na kapag hindi natanggap ang kanilang hinihiling, sila'y nagdaramdaman di tulad ng karamdaman. Subalit, subukan ninyong damhin ang kalooban ng Ama at sundin niyo siyang tuwiran. Ang di ninyo maarok at di ninyo matalos, ipaaarok niya at patatalos niya upang maunawaan niyo ano at sino ako, anak ko. Kaya, katulad ng kasaysayan, nagsugo ang may-ari ng lupain para pangalagaan ang ubasan at binigyan ng mga ngasiwa, subalit pinatay. Nagsugo muli at pinatay. Nagsugo muli at pinatay. Sa palagay kaya ng tao, pahihintulutan na lamang ng may-ari ng lupaing yon na walang magtibay at wala nang maging manahan sa bukid na iyon. Kaya't ang espiritu niyang hindi mapapatay ng tao, hindi mahuhuli ng tao, hindi maaagaw ng tao, hindi mapapasakitan ng tao, ang siyang ibinaba. Subalit, patotoo lamang ng Ama, lahat ng tao ang tingin ay tao, minamasdan ay tao at pagkataong minamasdan nila ang kapwa nila, kaya't ang nakakaunawa lamang at tumatanggap na totoo, ang tuwiran sa kanya'y naghahanap at nasumpungan, kaya't nadama nila kung anong kanyang espiritu. Mapapalad kayo na nakadarama at kumikilala sa hindi nyo nakikita. Matigib nawa kayo ng pangunawa at magalak ang inyong kalooban at tuwiran nyong maramdaman, Diyos Ama, Diyos Anak, ay buhay sa pamamagitan ng Diyos Espiritu. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Halimbawa, sa isang pamilya, ang mag-asawa, kung parehas ang pag-uugali, mainitin, bugnutin, mapaghanap, magkakasundo ba sila, magkakaisa ba? Subalit kung ang isa ay mababa, ang isa ay matapang, mataas, magkakasundo ba sila? Kakasundo. Sapagkat magpapakababa yung may pangunawa. Unawain niya yung mataas upang ito'y bumaba. Hanggang sa hindi namamalayan, bumababa na rin siyang katulad niya. Nakakaunawa na rin siyang katulad niya. Kaya ang Ama, may tinatalaga siyang mag-asawa, yung tunay na nagmamahalan at nagmahalan sila hindi lamang sa kung anong bagay, at yung kanyang tinatalagang kapwa sila makikita niyang kikilala at tutupad sa kanya, pinag-iisa niyang pinatitibay. Sapagkat siya'y tatanggapin nila, siya'y kikilalanin nila, kaya't ang maliwanag na salita, kapag tinanggap ng dalawa ang iisa sa kanilang buhay, sila'y pag-iisahin. Kaya't dumaan man sila ng tinig, hindi sila natutusok. Hinahawi niya yaon upang sila ay makadaan. Dumaan man sila ng batuhan, hinahawi niya yan upang huwag silang matisod. Madilim man ang kanilang hakbangan, tinatanglawan niya upang wag silang madimlan. Kaya't anuman ang kanilang dagok o pinagdaraanan na isasadsyad sa pagkilala sa Kanya at pagtanggap sa hindi nila nakikitang kanilang patnubay at gabay sa pamamagitan ng Espiritong Banal.
Diyos Ama at Diyos Anak. Nawa, pagsikapan niyong kamtin at makilalang lubos nang mawawa niyong tinuran ko't binigkas, may Diyos Ama, may Diyos Anak, sa pamamagitan ng Diyos Espiritu, bilang tatlong persona sa isang Diyos na totoo. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Kaya nga, walang naliligaw na hindi maaakay sa matuwid na daan. Tulad ni Maria, nang mamatay ang kanyang tagapag-aral, tagapangaral, at gurong naturingan na lumbay ang puso niya. Subalit, ang guro niyang tapat at buhay na di mamamatay. Tinanong siya, "Bakit ka umiiyak, Maria?" At ang tinig ay naunawaan, at ang tinig ay naramdaman. At siya ng mga anak ng Ama, naririnig ang kanyang aral, ang tinig niya'y nararamdaman, hindi sila bingit bukas ang pangunawa, kaya't tinatalim at sinusunod nila pawa. Kaya't ang nag-aaral ng salita na hindi nagsasabuhay, patay ang kalooban sa kanya. Ngunit ang bibig ay bumubuka para tawagin siya at maghingi ng humingi, ngunit di siya madama. Mapapalad kayong di man tuwir ang hinihingi ang yaman sa lupa, subalit hinihiling ninyong yumaman kayo sa pang-espiritual na pamumuhay. Kalinsabay niyo na hindi nyo man hilingin tulad ni Solomon. Ang hiniling ay makabatid ng karunungan na mabutit masama. Higit sa hindi niya hinihiling, ibinigay ng Amang mapagmahal kanino man. Alalaong baga nung ibig kong ituran, huwag kayong magtuon pansin sa lahat ng bagay na hilingin nyo't hinihiling ay ito, sapagkat kung isa lamang ang hihilingin yung matwid na tatanggapin, na manahan sa inyo'y banal na espiritu, tuwir ang makikilala ninyo kung paano kumilos at gumalaw sa mundo, at kayo rin na may masisiyan, magagalak at matutuwa. Sapagkat yaw na nga ang salitang walang pagkabula, ang halamang nasa tabi ng batisan, sa tuwin ay sariwa ang kanyang mga dahon, luntian ng kulay, at ang kanyang mga ugat ay di katitigang at matitigang, kaya't patuloy ang pamumunga sa panahon at hindi man panahon. Sapagkat lahat ng panahon, amang nagpapasibol ng bunga ng halaman. O aking mga minamahal, tuwiran kong tinura ng marapat ninyong mabatid, subalit ang may pandinig sa inyo ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Mapapalad kayong di kayo natitigatig nag-aalas sa mamaya at bukas nyo, at hanggang sa susunod pang mga panahon, sapagkat umaasa at umaasa kayo ng amay di makalilimot sa inyo. At batid ninyo, araw at gabi kumikilos siya at may gagawin sa inyo, sapagkat alam niya ang lahat ng makabubuti para sa buhay nyo. Kaya nga, isiniwalat ipinahayag ang tumpak at dapat, sumainyo ang paghahari, ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Tandaan ninyo, magpakatotoo lamang kayo sa kung hindi nyo malaman ninyo, sa hindi ninyo nakita, makakakita kayo, sapagkat ang pandamay ibabahagi niya upang maging maliwanag ang unawa at pandinig nyo sa kaukulang marapat upang tupdin ninyo kung anong layo ng Ama sa buhay nyo tao. Kaya nga, kayong nagpapakatotoo at sikap kayo ng sikap na matwid ninyong masumpungan ay siya, nagigitla pa kayo sa ginagawa niya. Hindi ko naman hiningi ito. Bakit isinugo ang kapwa ko? Para sa aking paghihirap, pagdurusa, na kung papaano ko maapuhap at mabibigyan tuon ng aking kapwa. Nakita yaw ng Ama, bibigyan niya ng kagaanan upang ang pag-apuhap mo'y maging tapat at matuwid mong makita
kung paano siya kumilos sa iyong buhay. Tao, katotohanan ng sakit tinuturan, kaya alam niya ang mauubos mong bangan. Sa wala kang kamalay at di mo namamalayan, kung papaano ang palay ang butil niya'y isa man lamang isinasik, at nang sumibol ang isang uhay na yan, pinahaba at dumami ang butil. Alalaong baga, tandaan ninyo, kapag ang palay ay maraming bunga at matimyas, yumuyuko. Subalit kapag ito'y makaunti at magaan ang bunga, nakatindig ang kanyang uhay. O dili kayo nakaganyan lamang. Ano bagang ibig itura ng Ama? Tao, nawa habang sinisidlan kayo, upang maging sagana ang buhay nyo, patuloy kayong yumukod at sa may magpakababa, upang patuloy niya kayong sidlan ng unawa. Sa gayon, ang isang butil ninyong hinasik nang paanihin kayo'y hindi lamang isang balde. Yaw ng patuto, nagtanim kayo ng mabuti, aani kayo ng higit pa sa mabuti niyong ginawa, sapagkat Ama ang gaganti. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan ang Magdalena na hinahamak. Kinutya at tinanong na ganito sa isip at diwa ng mga taong kaharap ay Kristo. Bakit nakikisalamuha siya sa mga makasalanan? Kung alam lamang ng taong ito kung anong ginagawa ng babaeng ito, kaya tinuran, dumampot nga kayo ng bato at pukulin ninyong babaeng ito, at ang sino mang pumukol sa inyo, yun ay walang kasalanan. May pumukol ba? Kaya't maliwanag ang katotohanan. Ang tao, mapanguri mapagsuri ng kapwa. Subalit, ang tunay na diwa at kalooban, hindi mabatid sino mang magaling at marunong sa lupa. Kaya nga, mapapalad kayong nagsisikap na pinapatay nyo sa damdamit kaisipan ninyo ang pumapasok na di marapat, sapagkat ang layon at nasa inyong mabuhay ay ang binuhay ng Ama na pag-ibig at ang kanyang mga aral na nagpapabuti ng kaisipan, upang mamatay ang kalituhan, maparam ang kaguluhan, at maging matibay ang paninindigan na may kamtin buong buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Ganang kuntsing na pangalan, konstansyang naturingan, walang kalamat karunungang baybayin ang kaukulan, subalit nalathalat na bigkas ang marapat, upang mabigyan yung tuon na pagnilayat bulayin nang sa inyo itatanggap. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Kaya ang natatangay sa sabi-sabi ng kapwa, walang bait sa sarili. Subalit, ang di marunong makinig sa sabi-sabi, ang kinikilalay amang mag-uulat ng mabuti. Kaya't kung mabuti kayo at sa isip nyo'y kabutihan ng taglay, mimithin ninyong talikdan ang masasamang laman ng kaisipan, upang magharit mabuhay ang tunay na kabutihan at ang banal na aral makintal sa isipan, manahan at mabuhay at di na maparam. Sapagkat yaon ay buhay at makapangyarihan sa mga nagbubuhay at bumubuhay na tumatanggap, upang isalarawan nila at isabuhay ang marapat. Ama ang nagbibigay galak. Sumainyong kapayapaan, pagarian kayong tuwiran,
malubos ang kasiyahan, kagalakay, inyong kamtan. Nek karamenehanam, nek karamenehanam, nek karamenehanam. Alala umbaga, tupdin ninyo ang kalugod-lugod sa Ama, at ang puso nyo'y aaliwin pagagalakin niya. Sundin ninyo ang kalooban niya, at itakwil nyo ang sarili nyo bilang tao, sapagkat kung paano ang kalooban niya ang dinaman nyo at nabuhay ito sa inyo, kayo rin ang magpapatotoo kay saya sa piling ng Espiritu Santo. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karamenehanam, nek karamenehanam, nek karamenehanam. Buhay bang Diyos? Kaya, umibig ba kayo? At inibig din ba kayo? Kung tapat ang pag-iibigan ninyo'y mananahan kayo. Subalit, kung hindi totoo at isa lang ang totoo, magkakahiwalay ang nag-iibigan sa salita ng tao. Yaon ang palatandaan ng tunay at tapat na umibig, yaon ang Ama, hindi siya hiwalay at humiwalay kahit kanino, kaya't ang dinadamat nadarama siya, kinikilala siyang lubos. Mahal na mahal ko kayo, kaya't kung tapat ang pag-ibig niyo sa Kanya, ang puso ninyong sinaktan ng kapwa niyo, di niya lolobing masaktan at masugatan, sapagkat siya ang nakatahan man din diyan. Yaw ng patutong siya ang nakatahan sa inyong puso, yaw mga binibigkas niyo'y Panginoon ko at Diyos ko. Sapagkat nakabakod na ito, at di niya lolobing makapasok ang demonyo, upang sirain at wasakin yamang siya'y naroroon. Kaya't sa hirap mang pinagdaraanan nyo, nararamdaman nyo pa rin ay galak ng puso nyo. Sinalarawan ng anak ang pagiging tapat at totoo, kaya't di nawasak ang espiritong taglay na kapuspusan. Paano mawawasak ng sino man sa inyo ang espiritong nasa katawan ng tao? At yan ang patotoo. Kung nasa puso't isip nyo'y Ama, ang espiritu niyang nakatahan sa katawan ninyo'y walang makapagwawasak kahit na sino, kaya't lahat ng sa kanya'y sumusunod na totoo, maninindigan ng Ama, makasasadsyad sila. Sapagkat ang aral niya'y nasa isip nila at ang pag-ibig niya'y nasa puso naman nila. Kaya nga't sila'y libakin, habakin, kutsait, pagtawanan, siraan ng kahit sino man. Nandoon pa rin ang buhay na ligaya at pag-asa, sapagkat ang Ama ang kapiling nila. Kaya't galit ng kapwa nila kung papaano sila wasakin at durugin ng pananampalataya, subalit ang binuhay ng tapat ng Ama, hindi nila kayang tibagin sapagkat siyang buhay sa damdamin. Kaya nga, Ama ay tanggapin, babakura ng damdamin. Salita niya'y ikintal at manahan sa isipan, kayo'y kanyang tatanglawan at liwanagan. Nek karamenehanam, nek karamenehanam, nek karamenehanam. Kaya't makita nyo man ang kapwa nyo na kahit anong gawin nyong pagpapakita para kayo'y batiin at bumati kayo, ang gagawin ay yuyuko pa, tanda ng ugaling demonyo. Subalit daladalay Biblia para magsabing mangaral, eto ang Kristo at eto Ama. Yan ba ang gusto ng Ama? Ang kunwari bulag ka, ngunit may mata ka, para batiin ang kapwa mo, mahirap sa bibig mo, para ngumiti ka. Yan ang ugaling mapagpaimbabaw at mapagkunwari. Kunwari walang nakikita, subalit lantarang nakikita ng mga mata. Paano kaya kung mabulag ang ganitong mga uri ng anak niya?
doon mapapatotohanan ng wala silang nakikita. Kaya nga, inalam ang katotohanan, buhayin mo katotohanan, inalam ang aral, ibuhay mo sa sarili mo, at sasabihin sa iyo ng Ama, anak kita. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, maaring ang di kayo matakot sapagkat di nyo pa nararamdaman. Ngunit dapat itong mabuhay sa inyo nang wag kayo sa tao natatakot kundi sa Kanya. Upang ang takot nyo sa kapwa nyo, baka suntukin kayo, amang humarangga. Sapagkat alam nyo, ang Espiritu niya ay walang makalalaban kailanpaman. Kaya't sa dakong doon may kwentuhan at sa dako diyan may kwentuhan sapagkat batid na batid ng Ama ang totoong damdamin at ayaw makinig ng usapin na tama tumpak dahil ayaw nilang pakinggan. Kaya't narito man isip at diway wala, damdamin ay di mabuksan sa tapat at totoong pagmamahal. Kaya't talusira, sa harapan ay mabuti, pagtalikod ay masama. Iyaan ang ugaling demonyo. Ngunit ang Ama, ang wika niya, anak, harap, talikod, gilid at kanman, ako pa rin iyan. Sapagkat napipihit kong hambing sa ipo-ipo at hihigupin kong nasa loob ng isip ng tao kapag tinanggap ang aral ko. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Alalaumbaga, katotohanan, hindi talinong katauhan ang narinig niyong binaybay, kaya't kung tuwirang banal na espiritong nasa inyong katauhan, naramdaman niyong nangusap sa inyong damdamin ay nabuhay. Hindi ako nagagalit, matwid lamang akong manambit, at matikas matibay kong salitain ang wikang marapat. Subalit, kung palumalumanay ka mang magbigkas ng aral at salita at parang kung sino kang napakabutit, napakabait, ngunit ang puso mo'y may burak, ito kaya'y matwid na malilirit na ako nasa loob? Hindi. Kaya't ang wika ng Ama, di baling matapang kayong mangusap, kung tama't tumpak at marapat, kaysa lalampalampat mahina kayong magsalita, ngunit ang puso ninyo'y burak. O tao, katotohanan ng aking tinuturan, hindi sa pananalita para makita mong mabait ang tao. Hindi mo makikita ang tao para sabihin mong ito'y matapang kung pasigaw magturan. Sapagkat nasa boses ng taong ibinigay iyan. May malaki ang boses parang padarag magswika. Ngunit may malumanay naman, puso niya'y bakal. Mahal na mahal ko kayo. Tandaan ninyo, bakal man ay madudurog ng Ama. Kaya't ikaw tao, kung di ka magpapakalambot sa puso mo, baka buhay mo ang mawala. Sapagkat habang kinikimkim mo ang masamang pag-uugali mo at masamang isipan mo, sinong nahirapan, ang kapwa mo ba? Ikaw mismong may taglay nito, ikaw mismong may dala nito, kaya't mabigat ang loob mo. Kaya ang tunay na nagmamahal sa kanyang sarili, nagpapalaya ng mga tinik upang wag masugatan at lumalim, wag magnaknak at madurog ang puso. Kaya nga, maliwanag ang tinuran ko, buhay ang binigkas ko, kaya't nais ninyong maging ganap kayo at magalak ang puso nyo. Huwag kayong magsumakit sa makuha kung ano ang bagay, kundi magsumakit kayong makuha nyo ang damdamin ng Ama, sapagkat kapag itong nasa puso na ninyo, kay gaan na lahat ng bagay sa inyo. Sapagkat siyang lumikha ng bagay at ginawa lamang ng tao ang mga hindi niya ginawa,
yaon na nga ang pinagkuhanan ay kanyang mga tinanim sa lupa, na kailanman ay di mauubos at matitigangan, yaon ang pangako niyang mainam, kaya't laksama ng bilang ng tao'y makapakain niya yan, ngunit ang mga gahaman daratal ang pagputok ng tiyan upang magsisambulat ang lahat ng pumasok na di dapat. Kaya tao, katotohanan ang tinuturan ko, hindi ibig sabi papuputukin ang tiyan nila na hambing kay Judas, kundi ang lahat ng ginawang hindi tama tumpak, sila rin ang nagwasak ng templo ng Ama, ang kanilang sarilit buhay na pahiram, kaya't ang Ama rin ang magpaparusa. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Mapapalad kayo na may kataasan sa unang buhay nyo, ngunit nang maramdaman nyo at kilalanin niya ang Ama, dahil sa pagtanggap nyo sa Kanya'y nagpagbago niya, kaya't ang karumihan ay tinakwil na ninyo, at ang kalituhan ay di nananahan ito, kaya't ang puso nyo araw-gabi man ito'y may galak na nadarama, dahil buhay ang pag-ibig niya. Sumain nyo ang kapayapaan, pagarian kayo ng tuwira, malubos ang sa inyo'y kagalakan, o tao, naking mga minamahal. Katotohanan lamang sa kitinuran, walang bali kayong lupad at mahirap, kung Ama na may nasa puso niyong lahat. Pagkat ang kahirapan ay di nakamamatay, bagkus kung mahirap ka mat kumakain, tiyan mo'y mabubusog, puso mo'y maaliw, kung ang Ama ay sa iyo. Subalit ng dahil kinikilala mo siya, at sa iyong kalooban ay buhay na buhay siya. Sa isip mo na may mga aral niyang binabaybay mo at pinagninilayan, ikaw kaya'y malulumbay. Kaya't araw at gabi man, di mo maramdaman, lumbay ng puso mo at pagdadalamhati, pagkat alam mong may bukas pa't mayroong Ama na sa iyo'y mag-aakay, upang kinabukasan pag-asa mo'y patuloy buhay, at ang buhay ang pag-asa, walang pag-aalala, binubuhay ng Ama, tapang at tibay nila. Kaya't bawat araw may ligaya silang tao na sa Kanya'y tumatanggap na totoo. Pagkat yung Ama ay di tulad ng tao, may hangganan ng kakayahan at talino, may wakas ang buhay at katapusan ang lahat na pahiram. Ang Ama'y kailanman hindi mamamatay, hindi mapaparam Kanyang kapangyarihan. Taglay niya sa lahat ng dakot, lahat ng sulok, napapasok niya, napaparoon kahit malalim na dagat, ang may pandinig ay nakarinig. Anong ibig kong ituran? Ang sulok ng inyong isipan, maaabot, matatarok, maging damdamin nyo.
Kaya't masusukat ng Ama kung hanggang saan kayo, kaya't tandaan nyo, di papapasa ng di nyo kaya. Pagkat malayo pa na di mo pabatid, hinanda ka na't pinaghanda ka ng anak niya, upang sa pagkilala at pagtanggap mo sa kanya, alam na ya kung anong idudulot sa'yo. Kaya't katotohanan, aking tinuturan, lahat ay wakasan at magwawakas. Ang hirap ng loob at hirap ng isip, kung Ama ang inyong tinanggap. Bagamat kayo'y lumuluha bilang tao, upang iparam niya at kayo ay aliwin, ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pagmamahal niya. Dakila at walang kapantay, noon, ngayon at kailanman. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magbulay, magtanto na tuwiran, Diyos Ama ay pakinggan. Butihin siya kanino man, lakas tibay kanyang alay. Kaya't kung ika'y nang hihina, tawagin mo at pakikinggan kanya. Kung puso mo'y naroon, pag-ibig niyang sa'yo'y binubuhay, padadama niyang napakinggan kanya, at narinig niya ang hinaing mo. Daing mong kay lalim at kay babaw, patotohanan niya, na naririnig niya bawat daing mo, lamang hindi ka totoo bilang anak niya. Kaya't magpakatotoo, kayo'y liligaya, kayo'y maghabol, nagmagdumali pa sa mabuting aral niya, magmithing makaunawang ganap. Pagkatulad ng hangin, lumilipas ang lakas, pagdakay humihina, maaring pabugsuin, pagkat ang may hawak ay Ama man din. Kaya't pahawakan nyo sa Kanya ang inyong damdamin, upang lumakas ang mahinang pananalig, tumibay ang marupok niyong pagtitiwala, at pabugsuin sa inyong puso pag-ibig at galak. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Tandaan ninyo, katulad ng pagdadalang tao, may takda ang pagsilang, may takdang ibinigay ay 9 na buwan. At kapag isinisilang ang tao, walang nakakaalam kung kailan. Kaya nga't kapag ikaw ay manganganak, sinabi sa iyo, manganganak ka ganyan. Kung normal kang manganganak, malamang nanauna sa iyong due date na sinasabi. O, mahuli. Kung cesarean,
Bibigay nila yung araw, yung petsa, yung buwan. Subalit hindi nila alam kung paano yung oras na iluluwa. Sa makatwid, walang magtatakda kahit kanino, kailanman. Ngunit ang Ama, batid niyang takda nyo. Kaya maniwala at magtiwala kayo sa takdang paglaya kung tapat ang paniniwala sa Amang dakila. Nek karameneya hanang, nek karameneya hanang, nek karameneya hanang. Buhay bang Ama? Tapat bang Diyos? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Meron ka na. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking, pamigay mo, mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Buhay bang Ama? Persen ng hilot, baka mabakbak ang balat mo.
Buhay po ba ang Diyos? Kumusta ka na, Gary? Gabi? Kumusta ka na? Kumusta ka na, Gloria? Sige nga, lumakad ka. Kumusta ka na? Lakad ka, Gloria. O, sige. Diretso lang. Suporta ang kailangan dyan. Hindi pagtatawa. Suporta. Sige. Diretso. Ikaw, lakad. Bilis. Bilis, ikot. Ikot. Ikot ka. Nagkasalubong sila. Buhay po ba ang Diyos? Dahil may misyon, may bukas pa kayo. Hindi po, may misyon. Sige, ulit. Dahil may misyon, kay Gloria at kay Gabi, kailangan tumakbo ka nang mawala na pagpipigil niya. Gloria, magbalik ka pa, ikaw ay lumigaya na. Gloria, ang wika ng Ama, kailangan lagi siyang masaya. Gloria, ang wika ng Ama, wag nang nag-iisip-isip ka pa, kundi laging sabihin mo, may Diyos ako na totoo. Laging tsakba, taasas, nang lumigaya kayo. Dahil may Diyos Ama, namamalo rin siya. Kaya lang di ka pipilay at di ka papatayin. Kaya laging makilala mo siya. Dahil may Gloria ka, pangalan mo ay Gloria na. Maging masaya ka, Gloria, nang di ka na paganon-ganon pa. Lagi kang maging masaya, lumigaya ka, Gloria. Lumigaya ka, Gloria. At Gabi, tumakbo ka. Takbo! Takbo, sabi. Takbo! Oh, kasi natatakot ka pa eh. Lubusin mo, tingnan mo kung di ka tumakbo bukas. Sige, takbo. Hindi ko sinabing takbo, ha? Oh, sige, lakad. Sige, lakad. Takbang, malakas. Nako, ganyan lang ang buhay, mga minamahal. Kaya sasabihin si Apo Kunching, luka-luka eh. Sasabihin ng tao, luka-luka ya po kung na yun, paano kayo naniniwala dyan? Eh, hindi mo ba nakikita yung mga ginagawa? Inaapakan niya ka, pasyente. Tulad sa kanya, nakweka, magpa-opera ka na. At pag di ka nagpa-opera, kasi reka, baka mamatay ka, mamatay ka, mamatay ka. Namatay ka ba? O yung kapatid mong nagpa-opera? Namatay. Oh, buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, ganyan lang ang buhay. Oh, napiki ka na dyan. Takbo! Napakahina mo pa, Gabi. Alam niyo po, sino ba nagpapaandar ng ugat ninyo patungo sa spinal ninyo? Di ba ang Diyos? Oo. Kailangan ng hospital, kailangan ng mga doktor, subalit kailangan masigit siya. Buhay ba ang Diyos? Amen. Buhay ba ang Diyos? Oh, pinako ka na yata dyan. Nasaan ba yung mga kasama mo? Ha? Nasaan?
Nasaan? Ano ka ba ni Re? Ha? Eh, sino ba nag-aalaga din eh? Ha? Alam ko, kaya nga tinatanong ko eh. Kasi, alam nyo, ang sama-samang buklod-buklod na isang pamilyang totoo at nakikipagtotoo sa Espiritu Santo, mabilis. Subalit kung, sa totoo lang, pagdating niyan sa inyo, may mga nagsasabi, o, di ba? O, di, balik nyo doon. Bigay nyo doon. Di ba, Gabi? Ganun lang, Gabi. Kailangan buong pamilya nyo, totoo, na naniniwala. Hindi ikaw lang, hindi sila lang. Eh, pinipilit nyo lang siya. Kaya pilit din. O ibang Diyos? O ibang Diyos? May malilihim ba kayo? May malilihim ba kayo? Sinabi sa inyo, may malilihim ba kayo? Wala kayong malilihim. Gabi. Taas. Yan. O, temo. Kailangan taas din ng mga kapwa mo. Taas ng pamilya mo pagpupuri sa may. Taas ng pamilya mo pagtitiwalay. Taas na lahat. Huwag ikaw lang. Pati sila. Buhay ba, Ama? Tama ba? Totoo ba? Sapagkat dito walang doktor. Sapagkat dito walang albularya. Sapagkat dito walang manggagamot. Ayaw paniwalaan yung nanggagamot dahil nakikita'y tao. Walang magagawa ang tao. Buhay ba nga, Ma? Mga minamahal, sumahin niyo ang kapayapaan, pagarian kayong tuwiran, malubos ang kasiya at kagalakan inyong kamtan. Hindi naharap si Constancia sa inyo kung siya na lang. Tandaan ninyo, hindi haharap si Constancia kung siya lang. Kaya't ibig sabihin, bawat kaharap, hindi siya nag-iisa. Kaya nakapangungusap ng matwid at tumpak dahil hindi pinapalipit ang salita. Pagarian kayo, mga mahal ko, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, umayo kayong taglayang liwanag sa puso't isipan ninyo'y magharing ganap ito upang patuloy ninyong makilala at mapadama ng Ama kung sino siya sa buhay nyo. Pagpalain kayo at nawa, makaunawa ang diwa. Tayo na.